Right about now, biglang ano yung sabi ko kanina, biglang naging tatlo yung gwapo. Gulat kayo, no? Ako rin nagulat eh. Ayan, ladies and gentlemen, meron po tayong bisita ngayon dito sa ating radio program na Bandera Night Jams. Kasama natin ngayon yung ating mga kaibigan from IECEP. Ayan, Zambales Chapter. Ang meaning ng IECEP, for those who don't know, they will explain mamaya. Ayan. Mga sir, hi! Let's do self-introduction na lang para sa ating mga taga-kinig po para malaman nila kung sino po kayo. Okay. Yeah. Good evening. I'm Engineer Elvin Ginko from Gordon Heights. From Gordon Yeah, Heights. sa ISEP Zambales Chapter Governor. Chapter Governor. Ayan. So we should call you Mr. Governor pala, no? And with you, sir? So, good evening po. I am Engineer Alvin N. Valencia. So, I am from Santa Rita. I am the Vice Governor for Education ng ISEP Zambales. Wow, pleasure having you guys here, ha? Imagine the governor and the vice governor of ICEP, Zambales chapter. And the reason they're here is, meron silang kinompose na bagong kanta. Kakantahin yata. I don't know. The reason you guys are here is to promote something, right? Yes. Sige nga po, pakinggan natin. Yeah. So, actually, with the help of your station po, Radio Bandera, is we are having PSCE mentoring po. So PSCE. Yes Yeah. po. So yung mga mag-upgrade po ng mga electronics engineers natin into professional electronics engineers is we will help to mentor them and to compose their documents para po ipasa sa PRC. Oh, there you go. Yes po. So with the help of the Zambales chapter, we will have a meeting tomorrow po sa Wimpis, 6:30 p.m. Ayun, to malaman po kung ano yung mga tanong ng mga aspirants natin, ano yung mga kailangan nilang i-fulfill, tsaka yung mga, kung ano yung dapat yung laman ng technical documents po nila. Okay, ayan. You mentioned tomorrow na, no? Yes po. Sa Wimpis, no? Tama ba? Yes, Ayan. sa Magsaysay. Sa Magsaysay Drive. Ayan. Okay, so yung mga nakikinig na interested, kahit even though it's tomorrow na, pwede pa naman silang humabol, no? Yung mga gustong Yes kasi po. you're basically inviting them eh. Yeah. Tomorrow is preliminary. Preliminary. If marami pa pong gustong mag-join, i-welcome po namin sila kahit Very po much magkanta welcome. kami Yeah. ng second part. Oh, wow. Okay. Ayan. So, again, is this being held like annually? Parang ganon? Ginagawa niyo ba to taon-taon or? Actually, no. Because you can apply naman by yourself through the chapter pa rin. Pero mas madali po kasi pag may mga kabatch kayo. Alam mo yan? Parang may kamarade ka, may kasama ka sa hirap. Yeah. Oo nga pala. I was supposed to ask this. Yan, para sa mga hindi po pamilyar, ano nga ba ang IECEP at ano ang papel ng IECEP sa Zambales sa ating komunidad? Yan. Yes po. So, ISEP is Institute of Electronics Communication Engineer of the Philippines. For us, it's the Zambales chapter. We are the accredited professional organization for the electronics engineers and technicians po. So, anong ginagawa ni ISEP is they promote the professionalism, they help to conduct technical seminars para po sa continuous education for the ating engineers po. Para hindi tayo napag-iiwanan to continuous development po. Oo nga, definitely, di ba? Actually, sa lahat halos ng aspeto, meron dapat ganyan, continuous na, parang gaya ng word, to use your words, hindi napapag-iwanan, di ba? Yes po. Yun, sumasabay dapat. Naalala ko tuloy yung anak ko kasi kanina, nagtanong ng slogan about wikang Pilipino at AI, parang in celebration of Filipino. Yun yung namumutawi na Yes, yung hindi maiiwanan, nakakasabay, parang gano'n. Naalala ko lang. Okay. Naririnig natin lagi ang RA 9292. Ano po ba ito at bakit mahalaga itong RA 9292? BG, can you po? So, ang RA 9292, dapat magpatuloy talaga yan, kasi even though 9292, joke. RA 9292. Yeah, sige po. Ayun, so RA 9292 is, isa siyang batas. So, it is also called as Electronics Engineering Act of 2004. There you go. So, ito ang batas na nagre-regulate sa pag-practice natin ng ating professions like us po na registered electronics engineers, and also we have the professional electronics engineers din and the electronics technicians. So layunin nito na siguraduhin na
yung mga electronic systems na meron tayo, syempre ito ay very vital, very important din na kailangan meron tayong pamantayan, standards for the design, sa pagdidisenyo, sa pag-i-install, at pinamamahalaan nito syempre ng mga lisensyadong professionals, which are the electronics engineers. So madaling salita, yung namin, yung role namin is as professionals is to protect each everyone, yung mga public, the users, syempre yung mga gumagamit ng mga electronic systems na maging safe and very panatag tayo dun sa mga ginagamit nating mga gamit na related po. If I may, maisingit ko lang a little bit. Kanina sa work, pinag-uusapan namin yan yung ngayon ko lang nalaman, magkaiba pala ang electronics engineer at electrical engineer. Yes. Akala ko just one in the same. Dahil kasi nakapag-MC ako ng convention din ng, I think electrical yon. Kasi nung tinanong ko kay Mambing, walang relate eh. Hindi niya kilala yung mga pinag-hostan ko na tsaka ang isa sa mga major description is, yung electrical daw engineer is, sila yung mas madalas na kukuryente. Dahil electrical is sa kanila. Okay. Another question of mine is, paano naman po ito nakaka-apekto sa ordinaryong mamamayan? Ayun po. So, ang po natin dito is may mga iba po talaga na hindi pa masyadong aware sa mga saklaw or sakop ng electronics engineering. Kasi nga, katulad yung sinabi nyo, DJ, na mas marami kasi familiar sa civil, sa electrical. Yeah. Ayan. So, parang maraming ano yung meron sa electronics engineering. So, it is, tawag dito, yung maging yung awareness natin pagdating doon sa profession na yun. Kasi po, napakalawak po talaga ng scope ng electronics engineering. Kasi, kasama rito yung telecommunications, broadcasting, internet, CCTV, especially the CCTV, fire alarm, fire detection, very important po yan, no, ng mga alarm systems, satellite communications, at saka iba't ibang electronic communication systems. Then, syempre, kapag ang mga ito ay gawa ng mga qualified professionals, syempre, ang ma-assure natin is magiging ligtas, maaasahan at mas mataas yung kalidad ng gawa ng mga professionals na ito. At saka yung servisyo na bibigay nito sa publiko. Ayun, nga naman. It goes with everything naman talaga, na basta gawa talaga ng professional and ng nakakaalam, di ba? Hindi yung gawa lang ni Dr. Kwak-Kwak, di ba? Walang kasiguruhan yun, pagka si Dr. Kwak-Kwak ang gumawa, di ba? Ayan, okay. May add na rin po, DJ. Yes po. We actually work hand in hand with the LGU kasi we have many contractors po. Pero anong kinaibahan ng mga professionals is kasama po din yung liabilities. Okay, So okay. kung meron tayong mga legal aspects na violate, is madali po nila kaming mahanap. Pero at the same time, yung professionalism naman po is madideliver bilang mga professional engineers din. Yeah, because of the the registries and Ano naman po ang PECE, no? PECE. Yeah, what does it stand for? After yung mga electronics engineers is after nila nang mag-graduate sa school is we take the board exam to be a licensed electronics engineer. Okay. So after 7 years po is with the sufficient amount of experience is pwede na po kami mag-apply for an upgrade. Which is the professional electronics engineers. So ang pinagkaiba po is if you're a licensed electronics engineers is you cannot still sign the plans. Okay, there you go. There's the difference. Yes po. Iyon. Okay, parang pala, no? Parang kumuha ka ng license, non-pro muna. Tapos, pero sa case ninyo, it will take 7 years, tama ba? Yes po. Before you become a PECE. Okay, ayun. Sila yung mga pwede nang mag-design, mag-consult pagka... Yes. Okay. Are you guys PECE already? Ako Curious po. lang. Ako po. Kayo pa lang, madam? Kayo pa lang, sir? Ate Bing. Sila, madam Bing? Si Engineer Allen. Ayun, okay. Kaya pala, pet malutong mga to sa... Okay. Bakit mahalaga ang papel ng isang PECE sa ating komunidad? Yes, I think na sagot naman na kanina, no? So, again, to deliver professional work po, yung quality of work. O nga naman. Tapos, yung legal liabilities din po. Para kasi, as you all know, minsan may mga project na hindi pumapasa. If yung mga fly-by-night na contractors is hindi mo na sila mahahabol.
Unlike if they are professional engineers, you can go to the PRC, you Yun. can ask to revoke their license, Yun. Mhm. something like that. Pero, of course, kami, ina-uphold po namin yung professionalism to deliver quality work po. Tsaka yung ano no, yung ano ba yung term, yung usong-usong ngayon sa nangyayari sa Senate, accountability. There you Yes. go, the accountability. Okay. So, my next question would be, may upcoming activities ba ang IECEP Zambales na gusto ninyong ibahagi? Yes po. Mhm. Actually, yung tomorrow is August 14 for the PECE Aspirant Mentoring. Okay. So, dito sa Zambales is parang wala pa pong 20 yung PECE natin. Pero we have at least 200 plus ECE. Mhm. Okay. So, hindi pa po kasama yung hindi nag-register. Pero, ayun, so I invite everyone to join us and to upgrade for PECE. Mhm. Then, in September, we are planning, actually, nandun na po, nagpasa na po kami for the approval for the solar PV system workshop Mhm. that will be held on September 26. We will post for the official fan page po ng chapter para po dun sa ibang details pa. Mhm. Tama po ba yung naiisip ko? Sabi nyo, after 7 years, pwede nang mag-PECE. Yes po. Kung lumagpas, halimbawa, hindi niya naharap, nag-8 years siya, nag-9 years siya, wala namang problema Wala yan. namang problema. Basta- minimum 7 Basta 7 years experience. Yan. Tapos yung nasabi mo kanina, wala pang 20 sa Olonga po ba, sa Zambales? Zambales po. Wala pang 20, no? At least yung nandun po sa portal, yung mga listahan po ng engineers namin. Konti pa lang pala, no? Wala Yes, pang 20. So, 19 yan, ano? Ganyan. Actually, may Or 18. sa, Naisip ko lang. sa Pilipinas po is we have at least 80,000 ECE. Okay. Ang PECE Dami po pala. is 1,800. Pero however, yung mga bilang na sinabi nyo, I bet kulang pa rin, ano? Kulang po. With the kulang. technology and the number of companies that we have, di ba? Not Yes to po. mention yung mga nag-abroad pa, di ba? Tama po, tama. Magagaling daw ang Pinoy sa ganyan eh, kaya kinukuha kahit saan eh, no? Yeah. Okay. Yung next question ko would be, go ahead and invite everybody ayan, sa ating yung mga gusto nyong panawagan na to join you guys sa inyong activity, even the upcoming activities in the future pa rin. Yeah. Okay. Yan. Actually, yung sa may calendar of events po namin is, again, we are pursuing yung mga PECE aspirants Okay. to apply. Then, we have technical seminars, webinars to be announced. Okay. Then, actually, meron po kaming niluluto, which is yung RA 9292 Yeah. Caravan, para po mas mapalawig natin yung implementation dito sa may province po natin. From Olonga po to Santa Cruz. Yun. Those upcoming events, you always keep me updated para na i-announce natin dito every time. Nauubusan din po ako ng sasabihin eh. Kaya nga nung sinabi ni Mambing na darating kayo, ang tuwa ko eh. Sabi ko, akala ko kakausapin ko na naman yung sarili ko. Sa wakas may kausap ako. Okay. So any greetings you guys wanna give out, shout out sa mga kaibigan, mga tagapakinig. Sige po, the air is, kung dati sayangin yung pagkakataon. Worldwide naman ito. Sayang, di ba? So, dagdag ko na lang din po kasi po currently ay meron po tayong tinatawag na ISEP Zambales Electronics Engineering Student Chapter. So, Okay. sa ngayon meron tayong 3 members, Lyceum Subic Bay, Mondrian Aura College at saka Columban College. Alright. So, we are also planning po na magkaroon ng mga activities for students para po sila ay ma-encourage din na mas ma-enhance nila yung kanilang mga skills at para pagdating nila before sila maging professional ay ready sila sa pagiging professionals. And i-take ko na rin itong pagkakataon na ito sa mga estudyante sa junior high school, sa senior high school na consider nila mag-take ng electronics engineering. It's very great, napakagandang course nito. Yeah. Marami kayong matututunan ng mga skills and yun, we are here para po gabayan din po kayo kung gusto nyo may matutunan, malaman about this profession. ISEP Zambales is always ready para kayo ay bigyan ng mga idea, ng i-orient sa kung ano man ang meron dito sa profession. I myself is a witness na mataas talaga ang demand. Maraming nangangailangan sa ganyan. Maraming akong kaibigan na ganyan ang profession pero nag-abroad kasi nga mataas ang demand eh na nasa
well, nasa Saudi, nasa Qatar. Ayan. Okay, wow. What a great piece of info. Delicious piece of info coming from you guys. Maraming salamat for sharing it with our Thank you din po. listeners and our more than 106,000 followers sa one of the most followed radio station on the planet. Yung 100,000 doon, nanay ko eh. Okay, salamat for dropping by ha. Ayan, so keep me updated para sa mga iba pang upcoming events and activities po ninyo. All right, maraming salamat once again. Our guests from IECEP, Zambales chapter, no other than the governor and the vice governor, here to promote their upcoming activity. All right, for the meantime, we need to take the quick bottom of the hour break. Pero bago yan, baka may nakalimutan kayo ha? Wala ba kayo nakalimutan? Wala naman. Okay. Yeah. All right, so we will be back with more announcements from in and around the city coming up. So please stick around. We will be right back.